nga po tayo ay maraming pinagdadaanan, sa iba nga lang ang dinadaanan. Attend yan. So, ang text ko po ay ang ating pong text sa ating team. 2 Timothy 2:1. Second Timothy 2:1, babasahin ko po sa Bible. 2 Timothy 2:1. Po, sabi ng ating text, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Tayo po ay manalangin, let's pray. Dakilang Diyos, Ama, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa umagang ito. Kami po ay humihingi ng kakayahan ng iyong banal na kasulatan. Kaya amin pong maipahayag, amin pong maunawaan, at amin pong magawa sa aming buhay. Dalangin po namin ang banal na Espiritu na siyang sa amin ay gagabay, sa amin ay magbibigay ng kakayahan na ito ay maunawaan. Muli aming Ama, ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So Lord willing po, tomorrow ay ang topic natin ay why we need to be strong in the grace that is in our Lord Jesus Christ. So ngayon po, tatalakayin ko po yung the grace that gives us strength. No? Ano po ba yung biyaya na pinanggagalingan ng ating kalakasan? Hindi lamang po sa mga spiritual na pangailangan, kundi gayon din sa mga physical nating pangailangan. Lahat ay biyaya, no? Galing sa Diyos. Yeah. Walang anuman na mayroon tayo na hindi nanggaling sa Diyos. Mm-hmm. All is grace. Kahit ang ating kalakasan, ang ating pong pananatiling malusog, ay biyaya ng Diyos. Maging ating kaligtasan. Kaya po sabi ng Biblia, "For by grace are ye saved through faith." No? Not of works, or it's not of your works. It is the gift of God, lest any man should boast. Mga bagay na wala po tayong karapatang magmalaki sa ganang ating sarili, sapagkat without God, we are nothing. We have nothing kung hindi tayo bibigyan ng ating Diyos ng biyaya. So the grace that gives us strength. Tayo po ay naglalakbay sa mundong ito na marami tayong mga kumbaga kabigatan, no? Marami po tayong struggles, marami tayong mga pinagdadaanan na kailangan nating mapagtagumpayan. Kailangan nating magpatuloy, kailangan nating maglingkod, kailangan nating manatiling malakas. Amen. Only the grace of God, we can do that. So the source of our strength is the grace that comes from God. Mayroong classmate yung aking anak sa Baguio, fourth class PMA. Sabi niya, "Daddy, may isa kami kasama, nag-suicide. Pero buti nagapan. Minom ng sangkatutak na gamot. Overdose siya. Ang nakakalungkot, tanggal siya sa academy. No, kasi hindi po pwede doon yung emotionally mahina, weak. No? Bagamat matalino, malakas, pero pagdating sa emotion, mahina. Then gayon din po sa anak ko. Bagamat siya ay nakikita ko isang matatag na bata, isang malakas na bata, punong-puno ng pangarap, pero bakit naisip niya pa rin, no, na mag-attempt, mag-suicide?
Kalabas niya lang po kahapon sa hospital. Iniiwan niya pala yung kanyang pulso. Sabi ko kay Elder Romel, papadalita ko pag uwi. Kasi mali yung hiniwa dapat dito. Dito lang sila. Joke lang po. It's the grace of God, no? Sabi ng Diyos, huwag yan dito. Para maramdaman mabuti. No? It's only by the grace of God Amen. na makakaya po natin na labanan ang anumang kapigatan, anumang hirap sa mundo ito. Even, sabi nga ng Biblia, yung ating kaligtasan, ibiyaya. So the source of our grace is the Lord Jesus Christ. Amen. Sabi sa Bible, and we beheld His glory, the glories of only the begotten of the Father, full of grace and truth. So ang biyaya ay nasa ating Panginoon sa Kristo. No other source na magkakaroon po tayo o madi-discover na mayroon pala tayong kalakasan matatagpuan doon, maliban sa biyaya na nasa ating Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Our salvation is by grace. No, not of our works. Sa kabila ng ating pong pagiging makasalanan, sa kabila ng ating pagiging tawag nga ay depraved, ano po, tayo nakasumpong ng biyaya sa ating Diyos. No one deserves God's grace. Kaya nga grace unmerited favor. No? Walang anumang nakita ang Diyos sa atin na maaaring maka-attract ng kanyang attention para tayo kanyang kahabagan, para tayo kanyang kaawaan, para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Bagkus, we deserve God's wrath dahil tayo ay nagkasala laban sa Diyos. Walang sino mang magsasabing hindi ako nagkasala. Sabi nga po sa Biblia, sa Romans 5:12, for as by one man, sin entered into the world, Yes. and death by sin. So death passed upon all men, for all have sinned. Pero po sa Bible, no man seeketh after God. There is none righteous, no not one. There is none that doeth good, no not one. We deserve God's wrath, but instead we receive God's grace. For by grace are ye saved through faith. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Balit, marami sa mga mangangaral, hindi ito nauunawaan. Kapag ang biyaya ay pinagtrabahuhan mo, hindi na po yan biyaya. Ang kaloob sa iyo tinatawag na reward o sweldo. Para bang kapag ako ay nagtrabaho, I deserve to be paid according to sa aking pinagpaguran. Ganon din po sa ating kaligtasan. Kung ating kaligtasan ay mayroon tayong gagawin, naturalmente, ang balik niyan ay kabayaran sa iyong ginawa. No? Kung ating panindigan na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng ating pagsisisi, sa pamamagitan ng ating pagtanggap, tayo ililigtas ng Diyos. May kabayaran ang ibibigay ng Diyos sa atin dahil sa ating ginawa. But God gives us grace. Dahil walang sino man ang sasampalataya sa ating Panginoon by His own ability. Sabi ng Panginoon, no man cometh unto me, except the Father draws him. That's right. And he that cometh unto me, I will in no wise cast Cast out. out. 2 Corinthians 2:14. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, neither can he know them, for they are foolishness unto him
neither can we know them because they are spiritually discerned. So paano tayo lalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan? Paano natin sasabihin tayo sumasampalataya kung tayo ay walang kakayahang makaunawa at tumanggap ng salita ng Diyos? God must do something first. Kaya nga sabi doon sa Ephesians 2:1, and you hath He quickened who were dead in trespasses and sins. So, nilista doon yung mga nilalakaran natin ng una. No? Ayon sa espiritu ng mundong ito. But by the grace of God, we were regenerated without our Cooperation. operation. Dahil wala tayong magagawa, hindi natin pwedeng tulungan ang Diyos sa bagay na yan. Pero bakit, Pastor, sabi ng Bible, but as many as receive Him, to them gave He power to become children of God. Di ba tumanggap yun? Di ba sumampalataya yun? Di ba dahil sa kanilang paniniwala, tinanggap sila ng Diyos para maging anak? Sabi ng verse 30, which were born not of the flesh, not of blood, nor of the will of man, but of God. Amen. Yun yung tunay na born again. Yun po yung tunay na regeneration. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Nicodemo, the wind bloweth where it listeth, and we hear the sounds thereof. But we cannot know whence it goeth, nor where it listeth. So is any man that is born of the Spirit. Hindi natin alam kung paano, pero nakikita na po natin yung resulta. When we preach the gospel, tinatanggap nila yung gospel. Kapag sila nagkasala, they repent of their sins. At kapag sila ay nakarinig ng Ebanghelyo, sila ay sumusunod. Ang una, water baptism. Sunod, paglayo sa kasalanan. Sunod, habang lumalago, paglayo sa mga maling katuruan. All of God's grace. Hindi sa atin. We don't deserve everlasting life. We deserve death in the hell. Yes. But by the grace of God, we are what we are. Hindi lamang po biyaya ng kaligtasan na binibigay ng Diyos sa atin, kundi biyaya rin ng kaligtasan dito sa mundo ito. Nung si Noah po ay nasa kalagitnaan ng mundong madilim, ng mundong malayo sa Diyos, ang sabi ng Bible, and Noah found grace in the sight of God. Amen. Dapat papatayin ng Diyos lahat ng tao dahil sa kasalanan. Sabalit sabi ng Diyos, Noah, gumawa ka ng barko. Lalagay mo dyan ang iba't ibang uri ng hayop. At ikaw at ang iyong pamilya ay sasakay diyan sa panahon na bubuhos ko ang ulan. Noah found grace. But he deserves to be punished also. No? Pagkatapos nga nung baha, naglasing agad siya eh. Hindi ba? Dahil sa kalasingan, natulog ng hubot-hubad, nakita ng kanyang anak, nagkasala pa anak niya. No? Even in this temporal salvation, binibigyan tayo ng Diyos na tayo ay may layo sa kasalanan. Kaya nga sabi ng Biblia sa Acts chapter 2, sabi po doon, 41. sabi 40. 40. Save yourself. 40. Save Yourself. yourself from this untoward Generation. generation. Biyaya ng Diyos na tayo ay mabigyan ng warning. Biyaya ng Diyos na may pahayag sa atin ng Diyos ang consequence kapag tayo ay hindi susunod. Pero bagamat tayo hindi sumusunod, nandun pa rin yung biyaya ng Diyos. Ililigtas pa rin tayo sa kapahamakan. No? Ganun din po si Lot. Nung si Lot ay humiwalay kay Abraham, sabi doon, ang kanyang kaluluwa is in continual vexation. No? Yung kanyang espiritu ay laging
nasasaktan. Why? Dahil ang kanya nasa kapaligid ay mga carnal eh. Bagamat siya po ay mananampalataya, bagamat siya ay nakasumpong ng biyaya sa Diyos, bagamat siya ay nananalig at sumasampalataya sa tunay na Diyos, hindi maiwasan na doon pa rin siya mapagitna sa mga di mananampalataya. Kaya nga sabi ng Biblia, kung nais nating lumayo sa mundo ng kasalanan, kinakailangan nating mamuhay sa mga kuweba. I-isolate po natin yung ating sarili. No? Pero hindi mangyayari yun eh. Nandito tayo sa mundo na kung saan ay napapaligiran tayo ng mga sabi nga ng Biblia ay mga lobo. No? Tayo ay nasa kalagitnaan ng mundong ito na kung saan ang mga tao ay malayo sa Diyos. No? But Lot found grace in the sight of God. Kaya nga sabi ni Lot, ako po ay nagpapasalamat sapagkat ako ay nakasumpong ng biyaya sa iyong harapan na iligtas mo ang aking buhay. No? Sigurado kamata yun eh. Apoy at asopre, bababa. No? So yun po yung mga bagay na kung saan ay hindi naman tayo karapat-dapat sa mga bagay na yan. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos sa mga bagay na yan. No? Kaya kung atin pong pag-aaralan yung doctrines of grace, no? Yung tulip, familiar po kayo doon? Tulip, total depravity, no? Unconditional election, irresistible grace, Limited muna. limited atonement, no? Irresistible grace, and preservation of the saints. Doon pa lamang po sa mga aral na yan, kapag ito ay ating na-internalize, ito ay magiging sapat na kalakasan para po sa atin. Una-una, total depravity. Walang anumang mabuting bagay na meron sa atin na tayo pinagkalooban ng Diyos ng kaligtasan dahil sa ating kasalanan. No? Sabi nga ng Biblia ay lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay marumi. Lahat tayo ay karapat-dapat lamang sa parusa ng Diyos. So, kaya pag inaral po natin yan, sabi ni David, sa tiyan pa lamang pinaglihin ako ng aking ina sa mga kasalanan. Sabi ni Pablo, nung siya ay lumaki na, sabi niya, who shall save me from this body of sin? Dahil may mga bagay akong gustong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw ko, yun ang aking nagagawa. There is a struggle in our flesh. But by the grace of God, alam ng Diyos. Hindi tayo perfecto. Alam ng Diyos na uhulog tayo sa kasalanan. Alam ng Diyos na tayo mahina. Pero tinapos niya yung lahat. Before the foundation of the world, nilista niya yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen. Imagine niyo po yun. Isip niyo po ba yun? Ano yung pangalan ko sa listahan ng Diyos? Romel pa rin kaya? Renay pa rin kaya? Pero ang katotohanan na hindi po natin may aalis. Before the foundation of the world, nakalista na yan. Amen. At kung nakalista na yan, hindi na yan mabubura. Tama. Pero bakit meron sinasabi sa Bible na buburahin yung iyong pangalan sa aklat ng buhay? No? Blot me out. In the book. Sabi ni Moses, from the book of life. Yun po ay yung aklat ng census. Yes. Diba? Pag namamatay, binuburo, patay na ito. Ganito dito. Right. Hindi na buhay. No? In the land of the living, tinatanggal yung mga namatay na. Tama. Dito na sa Pilipinas, hindi nangyayari yun eh. Bumoboto ka. Bumoboto ka. Nakakatag ka pa ng ayuda eh. Tawag doon din Patay yun. So yung atin pong kaligtasan, it is eternally secured. Amen. Amen. Not because of what we are, not because of what we do, but all of the grace of God. Amen. Temporal, eternal, it is a gift of God. That is why, kapag tayo ay nahuhulog sa kasalanan, nalaala natin ang biyaya ng Diyos, bumabangon ulit tayo. Amen. Amen. No? Kapag tayo ay nalulungkot, alam natin gaano tayo kamahal ng Diyos,
Hindi siya magbabago ng pagmamahal sa atin. Sabi nga ng Biblia, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. You can stand alone. Sabi ko dati, kunin mo ng lahat, wag lang ang Panginoon. Siyempre, pag girlfriend, boyfriend, away bati yan eh. Sabi ko sa asawa ko, kahit kunin ka ng Diyos sa akin, kahit ayaw ng pamilya mo sa akin, kahit maraming kontra, wag lang kunin ng Diyos sa akin. Ang problema, kabataan nyo, sobrang emotional. No? Lord, thy will be done, but give me John. Pag hindi makuha yung kanyang gusto, ano nangyayari? Wala na. Disbayado, sira ang buhay, masyadong apektado. Yun nga, may humahantong sa pagpapatiwakal. Why? All we need is God. Dahil na tayo ay isa-isang mawawala sa mundong ito. Ang mga mahal natin sa buhay ay papanaw rin. Hindi lahat ng tao ay mag-i-stay sa ating tabi. Pero kung alam natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, hindi tayo manghihina. Amen. Sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Magbagsakan man ang bomba sa ating tabi, magkaguluman ang buong mundo, tumaas man ang gasolina, pektado ba tayo? Hindi. We should not be affected. Sabi nga ni Pablo, punta po tayo sa 2 Timothy. Nakakatuwa sinabi ni Pablo. Sinabi ni Pablo kay Timothy, this is chapter 1. Hanapin ko lang po saglit ha. 2 Timothy 1. Yung sabi ni Pablo na, I know whom I have believed. Sabi po dito. Sabi niya sa verse 7, ng 2 Timothy 2:1, sabi sa verse 7, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Amen. Therefore I endure all things, for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. 11. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we believe not, yet he abideth faithful. He cannot deny himself. No? Kahit tayo ay ups and down ang buhay natin, minsan nasa church, minsan wala, by the grace of God, sabi po dito, tayo mananatiling malakas. Why? Sabi dyan, He remaineth faithful, kahit tayo ay hindi faithful. Hindi magbabago ang pangako ng Diyos sa atin. Amen. Hindi magbabago kung ano yung kanyang mga gustong mangyari para sa atin. He remains faithful, though we not be faithful. Sabi pa dito, nawala ako. Yung hinahanap ko ay hindi ko nakita. Sabi dito, yun. So 1 chapter 1, verse 12, sabi po dito, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Amen. So,
Hindi makakalimutan ng Panginoon ang ating pong mga pagpapagal. Hindi po makakalimutan ng Panginoon ang ating pagsasakripisyo sa ministry. Amen po ba mga pastor? Amen. Amen. Sometimes we have the tendency to Stop. stay away from the ministry Mhm. upang mapunan lamang pangailangan ng pamilya. Subali sa biyaya ng Diyos, yung pagkatawag sa atin na nagiging priority natin sa ating buhay. Amen. Ang pamilya ay secondary na lang. We have the responsibility to provide for them. But we have more responsibility to serve the Lord. Amen. Amen. Right. At ano man ang mangyari, sabi niya, hindi tayo iiwan, hindi tayo papabayaan. At ano man ang tinalaga natin sa Kanya, hindi niya yung makakalimutan. Sa pagdating ng panahon, bibigyan ng Diyos ang reward niya sa atin. Mhm. So God is gracious even we don't deserve His grace. And this grace ay matatagpuan lamang sa Kanya. Kaya sabi doon, the grace that is in the Lord. If we know the Lord more, the more we will know His grace to us. So paano po natin mapapalakas ang ating sarili sa biyaya, no? Sa biyaya na binibigay ng Diyos sa atin? Kailangan natin magbasa ng Kanyang kasulatan. Amen. Yan po tayo sa Psalms, kung wala kakamali. Proverbs 25:4. Yan po siyang sinabi dito sa Proverbs 25 verse 4. Verse 4, sabi ng Bible, Proverbs. Ay, dito 24. Ayan, 24 verse 5. Kabaliktad. Sabi po dito, a wise man is strong. Yeah, a man of knowledge increaseth strength. Ang isang tao na gustong lumakas, nag-exercise. Ang kanyang pagkain ay inaalam niya kung ito ay nakakatulong sa kanya o ito ay makakapagpahina sa kanya. Kung ito pa ay magpapalakas ng kanyang muscles o ito ay magdadagdag ng taba sa kanya. Tumatakbo siya ng ilang kilometro kinakailangan para mapanatili yung kanyang stamina. Kinakailangan maging endurable ang lahat ng bagay o lahat ng hirap na kanya pwedeng maksalamuha. Alam po natin yan. Pero, kung gusto nating maging malakas sa biyaya ng Diyos, kung gusto nating maging matibay, kailangan tayong mag-aral ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Kailangan tayong makinig. Kailangan nating magbasa. Kailangan nating mag-memorize kung kinakailangan. Mhm. Dahil kung hindi po natin kabisado ang mga pangako ng Diyos sa atin, hindi po natin alam kung ano ating gagawin. Halimbawa, sinabi ng asawa mo, maghiwalay na tayo. Wala nang patutunguhan ang buhay nito. Puro na lang tayo away. Ano sasabihin mo? Sige, kung yan ang gusto mo. Hiwalay kung hiwalay. Ang hindi color sa puti. Maglalaba. Hindi mo rin pala kaya, di ba? Pero bakit ahantong doon sa talagang maghihiwalay? Mhm. Na pwede namang ayusin. Sabi nga ng Biblia, huwag paghiwalay ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao, at pinagsama ng Diyos. Amen. So kung alam natin yon, hindi pala pwede, mami. Nagsumpaan tayo sa harap ng Diyos. Ito sabi niya, Magtiisan tayo. oh, heart, ayun mami, heart. Di ba?
So kung tayo mayroong kaalaman na ganyan, hindi tayo basta-basta magsasalita na, sige, ngayon din. Hindi makakapag-isip-isip ka, ano ba sinasabi ng Diyos patungkol sa bagay na ito? Nakasalubong mo kaaway mo. Ano sabi ng Biblia? Mahalin mo yung kaaway. Kung nagugutom, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Ginawan ka ng mali, binato ka ng bato. Ano sabi ng Biblia? Batuin mo ng tinapay. Huwag mo lang ilalagay sa garapon. Bubukoy. Masa pa rin ang mukha nun. Parang granada yun. Diba? So a strong man, sabi po ng Biblia, is a man of knowledge. Yes. And he increaseth, sabi ng Biblia, he increaseth in getting more knowledge. Kaya nga, ang wisdom, sabi ng Bible, is the application of knowledge gained. Hindi pa rin sapat yung puro Aral. puno ng scripture ang utak mo, utak natin, kung wala naman pong Application. application. So the real strength is in the mind. The real strength is in the renewed mind, not a carnal mind. Dahil ang carnal na tao, hindi niya gugustuhin ang salita ng Diyos. Pero ang taong spiritual, pupunuin niya ang kanyang kaisipan ng mga spiritual na bagay. Yes. At unti-unti, ang taong ito, nakala natin ay mahina, pagdating pala sa pagsubok, pagdating pala sa mga problema, bagyo ng buhay, siya pala yung taong malakas. Ang akala natin ay walang kapera-pera yan. Nabubuhay lamang sa mga ayuda yan. Pero malakas pala. Punta po tayo sa Romans 12:1. Sabi po dito. Romans 12:1. Po sabi ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may know what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Amen. Gusto nating lumakas sa pananampalataya? Ito po yung source ng ating kalakasan. Ang biyaya ng Diyos na inilatag niya lahat sa Scripture. Ikukultivate na lang po natin. Pagyayamanin na lang natin ang mga biyaya na binigay ng Diyos sa atin. It takes faith para po ito ay ating isakatuparan sa ating buhay. But faith without work is dead. Amen. Kaya makikita po natin, marahil mga kapatid, napapansin natin, marami naman tayo bakit pa ganitong gatherings kung konti tayo? Baka patay ng pananampalataya. Tama. Baka kulang na sa kaalaman patungkol sa Diyos. Puro kaalaman na lang ng mundo ang alam. Aba, imbes na ako ay pumunta doon, ay malaki ang kikitain ko ngayon sa online. Sayang. Hindi ba? May bangga pa yun, ha? Punong-puno na lang. Tawag dito, makamundong Kaisipan. Pera, kikitain, pleasures, kasiyahan, late na lang ang salita ng Diyos. Huwag sanang umabot sa punto na sila'y pupunta lamang sa church kung sila'y nasa ataul na. Pantay ni Pana. Pastor, pag-pray mo kami. Namatay siya. Bindisyonan mo po si kapatid. Huwag sana umabot sa ganun. No? Kaya kinakailangan po natin mga kapatid, mag-aaral tayo, magbasa,
Huwag tayo makontento na sa Sunday lamang tayo nakikinig. No? Dahil sayang. Mhm. Kahit yung mga spiritual gifts natin, hindi natin Exercise. magagamit sa Panginoon. Bagamat nandiyan yung biyaya, pero kung hindi natin gagawin, walang mangyayari. Tama. Si Timothy, no? Pag narinig natin yung pangalang Timothy, nandiyan yan yung paghanga natin sa kanya. Mhm. Oh, batang-bata pa yan, matatag na sa pananampalataya yan. Tinuruan niya ng kanyang lola, tinuruan niya ng kanyang ina, patungkol sa pananampalataya, malakas yan. Pero may problema pala. Mhm. Kaya sabi ni Pablo, stir up the gift that is in you. Mhm. Be not, Ang fear tanggal. not, sabi niya. Be not ashamed of me. Bagamat siya may pananampalataya, mayroon siyang mga kalaman na nagagaling kay Pablo, mentor niya yun eh. Mhm. Pero dahil sa takot, dahil sa kahihiyan, oh, yung aking mentor nakapreso, nakabilanggo. Bata pa ako, yung kanyang kaloob, hindi niya magamit sa Panginoon. Nakatigam na kayo ng kape na lagay kayo ng lagay sa asukal pero mapait pa rin. Napanood niyo yung John and Marcia, si Bandol? Tinimplahan ng kape si Babalo. Reklamo si Papa, mapait pa din. Lagay mo ng asukal. Mapait pa rin. Pala hindi nahalo. Yun yung sinabi ni Pablo kay Timothy, stir up the gift that is Yes, in you. Amen. Hindi hinalo. Haluin natin para ano, Ano mo yan? Semento ka, hindi mo haluin. Brother Nerby, ano mo yan? ano sa ilalim yung semento. Yung biyaya ng Diyos nandyan yung mga kaloob ng Diyos eh. Pero kung kulang yung ating kaalaman patungkol sa Diyos, yung mga ginawa niya sa atin, mga pangako niya sa atin, mananatili tayong gano'n na lang. Hindi tayo lalago. Kaya meron akong nalaala. Sabi sa Bible, add to your faith, virtue, and to virtue, knowledge, and to knowledge, temperance. Ako, ang mga bagay na ito ay nasa iyo, Philippians. hindi ka mananatiling baog. Yes. Tapos verse Hindi 10. sapat yung pananampalataya. Hindi sapat yung meron kang kaalaman. Hindi sapat yung ikaw ay maraming alam sa doctrines. Doctrines of grace, basis of salvation. Kung hindi mo naman i-apply ang kaloob ng Diyos, wala rin po yun. Tama. Stir up the gift. Be strong in the grace. Yan po ang magtutulak sa atin, yan ang magsisilbing gasolina natin para tayo ay magtuloy-tuloy na tumatakbo. Amen. Amen. Biyaya ng Diyos. Mhm. Kung wala yan, wala pa tayo magagawa. So napakaraming klase ng grace ng Diyos. No? Grace of salvation, no? Merong grace of protection, Mhm. grace of strength. So marami yan. Pero lahat yan sa Panginoon ang gagaling. Mhm. At kung tayo po ay magiging malago sa biyaya ng Diyos, tunay nga tayo ay magiging malakas. Mhm. The source of our strength is the grace of God. Amen. Amen. At kung tayo lang ay mananatiling tapat sa Panginoon at ginagawa kanyang kalooban, hindi po tayo magigiba. Anumang kahirapan na dumating sa ating buhay, Amen. anumang pagsubok ang darating sa ating buhay, anumang balakid ang iharang nila sa ating buhay, hindi tayo magigiba. Mhm. Pero yan ay nasa Panginoon lamang. Wala sa ating kalakasan, wala sa ating kaalaman, wala sa pera, wala sa kanino man, only in the Lord. Amen. Nawa pagpalain tayo ng Diyos na tunay ngang managana ang kanyang biyaya sa atin mga kapatid. Mga Amen. kapatid, maraming salamat sa atin.